Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S. Ruiz. Ang topic ng for our devotion ngayong araw na ito ay pumapatungkol sa kung paano nahati ang kaharian ng bayan ng Israel at sino yung dalawang hari na naghari doon sa dalawang kingdom na yon, yung Northern Israel at yung Judah. So ano nga ba yung mga nangyari at paano yun nangyari sa kapanahunan na pagkatapos mamatay ni Haring Solomon? So si Haring Solomon ay meron siyang anak na si Rehoboam at siya yung humalilig kay Haring Solomon, at meron din naman lingkod si Haring Solomon na si Jeroboam, no? At makita natin dito sa dalawa na to na sila yung naghari sa bayan ng Israel. Subalit sabi dito sa 1 King chapter 12, si Rehoboam ay nagtungo sa Shechem sapagkat ang buong Israel ay nagtungo sa Shechem upang gawin siyang hari. Nang mabalitaan niyon ni Jeroboam na anak ni Nebat, siya ay bumalik mula sa Ehipto. Sila ay nagsugo at kanilang ipinatawag siya. Si Jeroboam at ang buong kapulungan ng Israel ay dumating at nagsabi kay Rehoboam, "Pinabigat ng iyong ama ang pasanin namin, ngayon ay pagaanin mo ang mabibigat na paglilingkod sa iyong ama at ang mabigat niyang pamatok na iniatang niya sa amin, at kami ay naglilingkod sa iyo." Sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at pagkaraan ng 3 araw ay bumalik kayo sa akin." Umalis nga ang taong bayan. At pagtapos nun ay humingi siya ng advice mula dun sa mga elders. Sabi dito, at sinabi nila sa kanya, kung ikaw ay magiging lingkod sa bayang ito sa araw na ito at maglilingkod sa kanila at magsabi ng mabuting salita, kapag sinagot mo sila ay magiging mga lingkod mo nga sila magpakailanman. So ibig sabihin, good leader ay nakikinig talaga sa hinanaing ng taong bayan. Nangangahulugan doon na kapag ang hari, no, o yung leader ay nagsisilbi at katulad ng ating Panginoong Hesus sa atin na nag-serve sa atin, ay dadakilain siya, no? Ibig sabihin, sabi rin dito na paglilingkuran din siya. At syempre itong time na to, ang good leader din ay nagsisik ng guidance at ng wisdom sa mga nakakatanda, no? Ibig sabihin, hindi siya nagiging pabaya sa kanyang mga desisyon, kundi ito ay humingi siya ng second opinion sa iba't ibang mga tao, no? At syempre, no, yung good leader ay hindi ini-ignore yung mga payo ng kanyang mga pinagtanungan, no, ng mga wise people. So nangangahulugan na tayo bilang mga tao ay bilang mga Kristiyano ay isik natin, no, yung wisdom at yung guidance ng mas nakakatanda sa atin. So ito lamang po ang ating devotion. Marami pong salamat.